Yan pong estero o creek dyan sa Pasay, sa Maricaban. Mabilis po umapaw yan at madalas pinagmumulan niya ng baha tuwing malakas ang ulan. Kaya bilang paghahanda at iwas baha, pinalapad at nilinis ang naturang estero. Nakatutok si Steve Dailisan. Konting buhos ng ulan, kinakabahan agad si Aling Ana Marie. Bahain daw kasi ang barangay 180 na katabi ng Maricaban Creek sa Pasay City. Huwebes nung nakaraang linggo, swerte raw at hanggang bewang lang ang baha sa bahay nila. Madalas, lampas tao raw ang tubig. Lahat ng gamit namin nasa taas na eh. Lahat ng kahoy nasa taas na. Mga gamit namin, plastic tiles sa ngayon ang ginagamit. Karamihan sa mga bahay itinirik sa mismong daluyan ng tubig. Instant basurahan na rin ito ng ilang informal settler. Kabilang itong Maricaban Creek sa 8 daluyan ng tubig dito sa Metro Manila na tinukoy at binigyang prioridad ng gobyerno para mapalapad. Tuwing may malakas na ulan, mabilis ang pagtaas ng baha rito. Daluyan pa naman ng tubig palabas ng Manila Bay. Nasa hanggang 6 na kilometro ang haba nitong Maricaban Creek, pero mahigit 2 kilometro pa lamang yung napapalapad. Pinapakiusapan pa kasi ang mahigit sa 300 pamilya na lumikas. Mahigit 6 na raang pamilya na ang na-relocate. Kaya kanina na i-turn over na ng Department of Interior and Local Government o DILG sa barangay ang responsibilidad ng pagmamantine matapos palaparin ng 3 metro ang estero. Una, siguraduhin na manatiling malinis ito. Ibig sabihin, yung daloy ng tubig ay unrestricted. At pangalawa, na hindi sila papayag na merong muling magtayo ng illegal structure dito. Si Lola Angelina Pelayo, batid ang peligro tuwing malakas ang ulan at may pagbaha. Pero nakikiusap na wag na raw silang ilipat. Matanda na ako, malapit na akong matigo. Sa kanila na to, dito sa semento, ito sa magtitiis na lang kami sa ulan at araw. Kahit demolish pa. Sa 22 flood-prone areas na inilista ng MMDA, 7 lugar sa Pasay, Makati at Taguig ang magbebenepisyo kapag tuluyang nakumbinse ang mga tulad ni Lola Angelina na lumikas. Basta ma-maintain yung kalinitan, yung easement, yung lalim at yung width. Pero babaha pa? Babaha na madaling mag-subside. Tuloy-tuloy naman daw ang paglilinis sa mga estero at ilog, pero balewala ito kung irresponsable ang pagtatapon ng basura. Ayon sa MMDA, kapag natapos na ang 77 road at drainage repairs, mas malaking ginhawa. Pero habang isinasaayos pa, konting tiis muna. Steve Dailisan, Nakatutok, 24 Oras.